Sa isang tahimik na baryo sa Laguna, sa bukana ng isang pastulan na napapalibutan ng mga luntiang damo at puno, doon matatagpuan ang maliit na bahay ni Mang Andoy at ng kanyang anak na si Alice. Tuwing madaling araw ay gumigising si Mang Andoy. Dala ang kanyang lumang sombrero at basket, tinatahak niya ang makipot na daan patungo sa pastulan kung saan naghihintay ang alaga niyang baka na si Bulak. "Bulak, kamusta ang umaga mo?" tanong ni Mang Andoy habang sinisilip ang baka sa kulungan nito. Tila ba sumasagot si Bulak, dahil gumagalaw ang buntot nito at umuungol ng mahina. Minsan, habang ginagatasan si Bulak, hindi maiwasan ni Mang Andoy na mapaisip. Paano kaya mababago ang buhay namin? Naisip niya ang kanyang yumaong asawa na kasama niya dati sa paggagatas at pagpapastol ng baka. Namatay ito ilang taon na ang nakalilipas, at mula noon, mag-isang binuhay ni Mang Andoy ang kanilang anak. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya si Alice na abala sa paglilinis ng hapagkainan. Isang simpleng almusal ng nilagang saging at kapeng barako ang nakahain. "Pa, bakit hindi mo subukang magbenta sa ibang bayan? Baka mas marami kang may benta roon," suhestyon ni Alice habang tinatanggal ang mga punit sa kanyang lumang damit na ginagamit bilang pantulog. Ngumiti si Mang Andoy at tumingin sa kanyang anak. "Anak, hindi ganoon kadali iyon. Mahirap makipagsapalaran sa lugar na hindi ka pamilyar. Pero, baka tama ka, baka dapat subukan natin." "Nakakapagod na po kasi makita kayong hirap na hirap," sagot ni Alice, na pilit itinatago ang luha sa kanyang mga mata. "Gusto kong makatulong, gusto kong maabot yung pangarap ninyo para sa akin." Tumigil si Mang Andoy sa pagkain at tinitigan ng anak. "Alice, ang tanging pangarap ko ay makita kang masaya. Hindi ko kailanman pinangarap ang yumaman, basta ikaw ay makapag-aral. Pero minsan, naiisip ko rin, paano kung hindi ko kayanin? Ayokong mabigo ka, pa. Kahit ano pa ang mangyari, proud ako sa'yo. Ang sipag at tiyaga mo, sapat na yun para ma-inspire ako." Niyakap ni Mang Andoy si Alice. Sa kanilang puso, naroon ang parehong pangarap, ang makaahon sa hirap at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa isa't isa. Ngunit sa likod ng mga yakap at mga salita, alam nilang mahirap ang landas na kanilang tatahakin. Sa bawat pag-uwi ni Mang Andoy mula sa pastulan, dala niya hindi lang ang gatas ng baka kundi ang mabigat na tanong kung paano mapapalago ang kanilang maliit na kita. Habang naghuhugas ng pinggan si Alice, napatingin siya sa bintana. Mula roon, tanaw niya si Mang Andoy na nag-aayos ng mga gamit. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. "Balang araw pa, ako naman ang mag-aalaga sa'yo." Ang araw ay natapos sa katahimikan. Sa isip ni Mang Andoy, nakaukit ang pangarap niyang makitang maabot ng anak ang tagumpay. Sa isip ni Alice, naroon ang matibay na pangako sa sarili na gagawin ang lahat upang masakliyan ang sakripisyo ng kanyang ama. Bagamat simple ang kanilang buhay, puno ito ng pagmamahal at pag-asa, na para bang kahit gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan, palaging may liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim na daan. Isang madaling araw, at ang paligid ng bukid ay tahimik maliban sa tunog ng mga insekto. Habang inaayos ni Mang Andoy ang kulungan ni Bulak, biglang napansin niya ang isang kakaibang liwanag, mula sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. Napatigil siya sa kanyang ginagawa, at halos di niya mapigilang kuskusin ang kanyang mga mata. Ano kaya yun? Kandila ba? O baka may naliligaw na espiritu? Bulong niya sa sarili, bahagyang kinikilabutan ngunit puno rin ng kuryosidad. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lampara at nilakad ang makitid na daan patungo sa puno. Habang papalapit, mas lalong luminaw ang liwanag. Napansin niya na tila ito'y umiikot at sumasayaw, parang hindi likas na liwanag. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang maliit na nilalang, hindi hihigit sa isang talampakan ang taas. May suot itong berdeng damit at pulang sombrero. Ang nilalang ay hawak ang isang baston na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bigla itong ngumiti at tumingin kay Mang Andoy. "Magandang gabi, Mang Andoy," bati ng nilalang na may malumanay na tinig. Halos mabitiwan ni Mang Andoy ang lampara. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong niya, bakas ang takot at pagtataka sa kanyang mukha. "Ako si Mapagsilbi," sagot ng nilalang. "Isa akong duwende. Narinig ko ang iyong mga hangarin tuwing gabi, ang iyong hangarin na maiahon ng anak mo sa kahirapan, ang pagmamahal mo sa iyong anak na si Alice,
at ang walang sawa mong pagsusumikap kahit gaano kahirap ang buhay. Kaya narito ako upang tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Mang Andoy. Totoo ba to? Bakit mo naman ako tutulungan? Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako. Ngumiti si Mapagsilbi, at ang kanyang baston, ito'y bumuga ng kakaibang alikabok na tila nagpapakalma kay Mang Andoy. Totoo ako Mang Andoy. Hindi ito panaginip. Ang kabutihan ng puso mo ang dahilan kung bakit ako narito. Nais kong bigyan ka ng isang biyayang makakatulong sa'yo. Napakamot si Mang Andoy sa ulo, hindi pa rin makapaniwala. Anong klaseng biyaya ang sinasabi mo? Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas ni Mapagsilbi ang isang galon ng tubig. Nakapagtataka, dahil parang hindi ito magkakasya sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa lupa sa harap ni Mang Andoy. Ang galon na ito ay naglalaman ng mahiwagang tubig mula sa isang sagradong bukal sa aming kaharian, paliwanag ni Mapagsilbi. 3 patak lamang ng tubig na ito ang kailangang ihalo sa nakolektang gatas ng iyong baka, at ang gatas ay magiging napakasarap at napakasustansya. Ang lasa nito ay walang katulad, at tiyak na magugustuhan ng sinuman. Natigilan si Mang Andoy. 3 patak lang. Ganun lang kadali. Oo, ngunit tandaan mo Mang Andoy, ito ay para lamang sa tama at mabuting paggamit. Kapag maubos ang tubig sa galon, tawagin mo lamang ako, at muli ko itong pupunuin, ani Mapagsilbi. Pinulot ni Mang Andoy ang galon at marahan na hinimas ito, parang hindi makapaniwala. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi naman ako espesyal, isa lang akong simpleng maggagatas. Tumitig si Mapagsilbi kay Mang Andoy, ang kanyang mga mata ay tila puno ng kabutihan. Hindi mo kailangang maging espesyal para makatanggap ng biyaya. Ang kabutihan ng puso mo, ang pagmamahal mo sa iyong anak, at ang pagsusumikap mo sa kabila ng lahat ng kahirapan, iyan ang dahilan kung bakit ka nararapat nito. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Gamitin mo na lang ito ng maayos. Napaluha si Mang Andoy sa narinig. Mapagsilbi, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian. Ngumiti si Mapagsilbi. Wala itong kapalit Mang Andoy. Ang kaligayahan namin sa aming kaharian ay nakasalalay sa pagtulong sa mga taong tulad mo. Ngunit tandaan mo, ang tagumpay na matatamo mo ay nasa iyong sariling mga kamay. Ang tubig na ito ay isang tulong lamang. Tumango si Mang Andoy, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay na pag-asa para sa kanilang buhay. Pangako Mapagsilbi, gagamitin ko ito ng maayos para sa anak ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Napakabuti, sagot ni Mapagsilbi. Ngayon, paalam muna, Mang Andoy. Ngunit huwag kang mag-atubiling tawagin ako kapag kailangan mo. Sa isang kisap mata, nawala si Mapagsilbi, at naiwan si Mang Andoy na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, hawak ang galon ng mahiwagang tubig. Sa kanyang puso, naroon ang bagong pag-asa at pananabik sa kinabukasan. Alice, bulong niya sa hangin, mukhang may pag-asa na tayong abutin ang ating mga pangarap. Pagkatapos niyang gatasan si Bulak, kinuha niya ang galon ng mahiwagang tubig. Tinitigan niya ito ng matagal, iniisip kung totoo nga ang kapangyarihan nito o isang panaginip lamang ang lahat. Swertehin sana tayo ngayon, Bulak, sabi niya sa kanyang baka habang binubuhos ang 3 patak ng mahiwagang tubig sa lalagyan ng gatas. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang nagbago ang itsura ng gatas. Naging malakrema ang puti nito at tila may kakaibang liwanag na sumasalamin mula sa likido. Manghang-mangha siya. Totoo nga, napakaganda ng itsura. Ano naman kaya ang lasa? Umupo siya at sinubukang tikman ang gatas. Sa unang lagok pa lang, napapikit siya at ngumiti. Napakasarap. Wala akong natikmang ganito kahit kailan, bulalas niya. Ang gatas ay may tamang timpla ng tamis at linamnam, at para bang nagbibigay ito ng kakaibang sigla. Habang inaayos ang mga bote ng gatas, hindi maiwasan ni Mang Andoy na makaramdam ng kaba. Magugustuhan kaya ito ng mga tao? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang pag-aalala, naroon ang pag-asa. Sa palengke, dala ni Mang Andoy ang mga bote ng espesyal na gatas. Sa una, medyo nag-alinlangan siyang lapitan ang mga tao. Subukan ko na kaya, pero paano kung hindi nila magustuhan? Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa isang sulok ng palengke. Sa wakas, naglakas loob siyang mag-alok ng kanyang produkto. Masustansya at masarap na gatas. Subukan ninyo, sigaw niya habang hawak ang isang bote. Lumapit ang isang allen na bumibili ng mga gulay.
Manong, magkano ang gatas mo? Tanong nito. 50 lang po ang isang bote, sagot ni Mang Andoy, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Binuksan ng Ale ang bote at tinikman ang gatas. Halos agad itong napangiti. Ang sarap nito. Napakakaiba. Parang may halong tamis na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ito kay Mang Andoy. Magkano ba lahat ng dala mo? Kukunin ko na ang kalahati ng dala mo. Nagulat si Mang Andoy sa narinig. Talaga ho, salamat po. Agad niyang ibinigay ang 12 bote sa Ale, at hindi nagtagal, naglapitan na rin ang iba pang tao sa palengke. Manong, subukan ko rin. Ilang bote ba ang natitira sa'yo? Ang bango ng gatas na yan, parang hindi pangkaraniwan. Sa loob lamang ng ilang oras, naubos ang lahat ng dala ni Mang Andoy. Hindi siya makapaniwala habang binibilang ang kita niya. Hindi ko inasahan na ganito kabilis maubos, bulong niya sa sarili habang tumitingin sa mga hawak niyang pera. Pag-uwi ni Mang Andoy sa bahay, sinalubong siya ni Alice na puno ng saya. Pa, ang aga niyo pong nakauwi. Kamusta po ang benta? Ngumiti si Mang Andoy at iniabot ang maliit na sling bag na puno ng pera. Anak, naubos lahat. Hindi ko inaasahan na magugustuhan nila agad ang gatas. Napanganga si Alice habang tinitingnan ang laman ng bag. Talaga po, sabi ko na nga ba, kaya nyo yan pa. Yumakap siya sa kanyang ama, at hindi napigilan ang luha ng saya. Anak, sabi ni Mang Andoy, habang hinahaplos ang buhok ni Alice, mukhang unti-unti na tayong magkakaroon ng pagkakataong abutin ang mga pangarap natin. Habang kumakain sila ng hapunan, biglang lumitaw si Mapagsilbi sa tabi ng pintuan, nagpakita mula sa kislap ng kanyang mahiwagang liwanag. Kumusta ang araw, Mang Andoy? Tanong niya na may nakakalokong ngiti. Si Alice, na ngayon lang nakita si Mapagsilbi, ay napasinghap at mabilis na kumapit sa braso ng kanyang ama. Pa, sino po yan? Si Mang Andoy ay ngumiti at niyakap ang kanyang anak. Huwag kang matakot anak, ito si Mapagsilbi, kaibigan ko. Siya ang duwende na tumulong sa atin. Si Alice, bagamat nag-aalinlangan, ay dahan-daang tumingin sa maliit na nilalang. Duwende po kayo. Totoo po ba? Si Mapagsilbi ay tumawa ng mahina at yumuko bilang pagbati. Oo, Alice. Tulad ng sinabi ng iyong ama, ako'y isang duwende mula sa aming kaharian. Naparito ako dahil sa kabutihan ng puso ng iyong ama. Si Alice, kahit pa may bahid ng pagtataka, ay ngumiti. Salamat po sa tulong ninyo. Napasaya ninyo ang aking ama. Mapagsilbi, napakabuti ng nangyari, sabi ni Mang Andoy, bumabalik sa usapan. Naubos lahat ng gatas, at natuwa ang mga mamimili. Si Mapagsilbi ay ngumiti, sinabi ko naman sa'yo, Mang Andoy, hindi ba? Pero tandaan mo, ang galon na ito ay simula lamang. Ang tagumpay ay nasa mga kamay mo pa rin. Gumawa ka ng paraan upang magpatuloy ang biyaya. Tumango si Mang Andoy. Oo, Mapagsilbi. Hinding-hindi ko sasayangin ang tulong na ibinigay mo. Ngumiti si Mapagsilbi bago muling naglaho sa isang kisap mata. Naiwang nakangiti si Mang Andoy, puno ng pag-asa at inspirasyon. Sa kanyang puso, alam niyang ang unang araw na ito ng tagumpay ay simula lamang ng mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang mag-ama. Habang lumilipas ang panahon, mas dumami pa ang mga mamimili ni Mang Andoy. Ang mga tao mula sa iba't ibang baryo ay dumadayo upang tikman ang natatanging gatas mula kay Bulak. Sa bawat araw, mas nadarama ni Mang Andoy ang pag-usbong ng kanilang negosyo. Isang gabi habang nagpapahinga si Mang Andoy sa ilalim ng puno ng mangga, biglang lumitaw si Mapagsilbi. Mukhang napakaganda ng araw mo, Andoy, sabi ni Mapagsilbi habang naupo sa tabi ng kaibigan. Mapagsilbi, ang dami naming benta ngayon, sagot ni Mang Andoy. Pero iniisip ko, paano kung hindi na kayanin ni Bulak ang dami ng gatas na kailangan? Tumango si Mapagsilbi. Iyan nga ang problema, Andoy. Ngunit kailangang pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang pagdagdag ng baka ay hindi lamang gastos, ito rin ay mas malaking responsibilidad. Ang tanong, handa ka na ba? Napaisip si Mang Andoy. Siguro nga, kailangan ko na talagang bumili ng mas maraming baka. Gusto kong mas mapalago pa ang negosyo, pero natatakot akong baka hindi ko ito kayanin. Ngumiti si Mapagsilbi. Ang takot ay natural, Andoy. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Isang hakbang lang sa bawat pagkakataon. At kung handa ka na, palagi akong narito upang tumulong. Sa
Sa sumunod na linggo, ginamit ni Mang Andoy ang bahagi ng kanilang kita upang bumili ng 2 bagong baka. Ang mga ito'y inalagaan niya ng maayos, katulad ng ginawa niya kay Bulak. Bukod dito, sinimulan nilang gumawa ng iba pang produkto tulad ng keso at mantikilya. Alice, haluin mong mabuti ang gatas, sabi ni Mang Andoy habang nakatayo sa tabi ng malaking palayok kung saan niluluto ang keso. Kailangan pare-pareho ang init para maganda ang resulta. Pa, ang hirap po pala nito, sagot ni Alice, napawisan ngunit masigasig. Pero ang saya rin po, parang ang dami nating natututunan. Nakangiti si Mapagsilbi habang nanonood mula sa gilid. Ganyan ang negosyo, Alice. Sa una, mahirap, pero kapag natutunan mo na, magiging mas madali na. Ang mahalaga, ginagawa mo ito ng may malasakit at tiyaga. Nang dalhin ni Mang Andoy ang kanilang unang batch ng keso at mantikilya sa palengke, medyo kabado siya. Paano kung hindi nila magustuhan, Alice? Tanong niya sa kanyang anak. Pa, sigurado po ako. Gusto nila ang gatas natin, kaya tiyak na magugustuhan din nila ito, sagot ni Alice, puno ng kumpiyansa. At tama nga si Alice. Sa unang tikim ng mga mamimili, agad nilang pinuri ang kalidad ng keso at mantikilya. Napakasarap nito, Mang Andoy. Parang gawa sa ibang bansa, sabi ng isa. Oo nga, walang katulad ang lasa. Dapat dagdagan mo pa ang produksyon nito, sabi ng isa pa. Tumango si Mang Andoy. Oo, anak, pero huwag nating kalimutang panatilihin ang kalidad. Mas mahirap ang magpatuloy kaysa magsimula. Lumapit si Mapagsilbi at tinapik ang balikat ni Mang Andoy. Iyan ang tamang pag-iisip, Andoy. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng negosyo, kundi sa tiwala ng mga tao sa iyong produkto. Habang nagkukwentuhan ang tatlo sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin, napagtanto ni Mang Andoy na ang kanilang tagumpay ay hindi lamang dahil sa mahiwagang tubig, kundi sa kanilang sipag, tiyaga, at pagmamahal sa kanilang ginagawa. Sa kanilang mga puso, ramdam nila na mas marami pang magagandang bagay ang darating sa kanilang buhay. Sa gitna ng pag-unlad ng kanyang negosyo, isang mahalagang hamon ang kinaharap ni Mang Andoy, ang kalusugan ni Bulak, ang kanyang pinagkakatiwalaang baka na naging susi sa kanilang tagumpay. Sa kabila ng sagana sa produksyon ng gatas, hindi na ganong kasigla si Bulak tulad ng dati. Ang dating aktibong baka na madalas tumakbo at maglaro sa pastulan ay tila lumungkot at madalas na lamang nakahiga. Isang umaga, habang maingat na sinusuri ni Mang Andoy ang mga hayop, nilapitan siya ni Mapagsilbi. Napansin ni Mapagsilbi ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan at dahan-daang nilapitan si Bulak, hinaplos ang likod nito habang nagmumuni-muni. Mukhang may bumabagabag sa iyo, Andoy, sabi ni Mapagsilbi, nag-aalala rin sa kalagayan ng baka. Oo, Mapagsilbi, tugon ni Mang Andoy, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Si Bulak, hindi na siya kasing sigla. Si Mapagsilbi, na may malalim na pangunawa sa kalikasan at sa mga hayop, ay tumango at mahinahong nagbigay ng mungkahi. Ang mga hayop, tulad ng tao, ay kailangan din ng sapat na pahinga at tamang nutrisyon. Marahil oras na para bawasan natin ang paggatas sa kanya at pagbutihin pa ang kanyang dieta. Nanatili silang tahimik sandali, pinagmamasdan si Bulak. Pagkatapos, binasag ni Mang Andoy ang katahimikan. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin para matulungan si Bulak? Bilang simula, sagot ni Mapagsilbi, magandang ideya na konsultahin ang isang veterinaryo. Siguraduhin natin na wala siyang anumang sakit o karamdaman. At marahil, makakabuti para kay Bulak ang mga sariwang damo mula sa aming kaharian, sabay ngiti ni Mapagsilbi, na tila may naisip na solusyon. Sumang-ayon si Mang Andoy at agad na kumilos. Kinontak niya ang veterinaryo at inayos ang isang appointment. Pagdating ng veterinaryo, masusing sinuri si Bulak. Bagamat wala itong malubhang sakit, tulad ng sinabi ni Mapagsilbi, ipinayo ng veterinaryo na bawasan ang dami ng paggatas sa kanya at pagbutihin ang nutrisyon nito. Bumalik si Mapagsilbi kinabukasan, dala ang sariwang damo mula sa kaharian ng mga duwende. Ito ay may espesyal na mga katangian, paliwanag niya habang iniaabot ang damo kay Mang Andoy. Makakatulong ito na mabigyan ng dagdag na lakas si Bulak. Sa mga sumunod na linggo, pinagsama ni Mang Andoy ang payo ng veterinaryo at ang espesyal na damo mula kay Mapagsilbi. Binago niya ang feeding schedule ni Bulak at binigyan ito ng mga high-quality feed supplements kasama ang mahiwagang damo.
Unti-unti, nakita niya ang pagbabalik ng sigla ni Bulak. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Mang Andoy ang unti-unting paggaling ni Bulak, lumapit si Alice. Pa, mukhang mas masigla na si Bulak ngayon, sabi niya, masaya sa nakikitang pagbabago. Oo, anak, sagot ni Mang Andoy, at natutunan ko ang isang mahalagang aral sa nangyari. Hindi lang pala basta pag-aalaga at pagpaparami ng produkto ang kailangan sa negosyo. Kailangan din nating siguraduhin na maayos ang kalagayan ng mga hayop natin. Sila ang pundasyon ng ating tagumpay. Tumango si Alice at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Salamat pa, sa pag-aalaga hindi lang sa akin kundi pati na rin kay Bulak. Alam kong mahal na mahal nyo si Bulak. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, pinag-usapan ni Mang Andoy at mapagsilbi ang mga susunod na hakbang para sa negosyo. Ngunit ngayon, may kasama na itong bagong pag-unawa sa kahalagahan ng etikal na pagtrato sa mga hayop, ang tunay na alaga sa likod ng kanilang tagumpay. Sa wakas, natupad ni Mang Andoy ang matagal na niyang pangarap, ang makita si Alice na makakapag-aral sa isang prestihiyosong kolehiyo sa Maynila. Sa araw ng pag-alis ni Alice, abala si Mang Andoy sa paghahanda ng mga gamit ng anak. Maingat niyang inihanda ang baong pagkain, ilang damit, at isang maliit na bag na may nakalagay na perang ipon. Anak, sabi niya habang inaabot ang maliit na bag kay Alice, ito ang ilan sa mga naipon ko, sana makatulong sa iyo habang nasa Maynila ka. Napatingin si Alice sa maliit na bag, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pa, salamat po, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan sa lahat ng sakripisyo ninyo. Niyakap siya ni Mang Andoy, pinipigilan ang sariling lumuha. Walang anuman anak, ang tagumpay mo ay ang tagumpay ko rin. Basta't mag-aral ka ng mabuti at huwag kang mag-alala sa akin dito. Kakayanin namin ni mapagsilbi ang negosyo. Pagdating nila sa bus terminal, tumingin si Alice sa paligid, kitang-kita ang halong excitement at kaba sa kanyang mga mata. Pa, parang ang bilis po ng lahat. Kanina lang, nagtutulungan tayo sa palengke. Ngayon, aalis na ako. Hinawakan ni Mang Andoy ang kamay ng anak. Oo, anak, pero ito ang unang hakbang ng pangarap mo. Huwag kang matakot, nandito lang ako at si mapagsilbi para sa iyo. Habang umaandar ang bus, tumingin si Alice sa kanyang ama. Pa, huwag po kayong magpapagod masyado ha. Lagi kayong mag-iingat, ngumiti si Mang Andoy, kahit nangingilid ang kanyang mga luha. Oo anak, mag-iingat ka din. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin ang lahat dito. Habang papalayo ang bus, nanatiling nakatayo si Mang Andoy sa terminal, pinagmamasdan ng papalayong anyo ni Alice. Ramdam niya ang lungkot na mapapalayo ang kanyang anak, ngunit mas matimbang ang saya at pagmamalaki sa bagong kabanata ng buhay ni Alice. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang isang napakalakas na bagyo sa baryo ni Mang Andoy. Ang ulan ay walang tigil, at ang malakas na hangin ay tila gustong gibain ang lahat ng kanilang itinayo. Magdamag na hindi nakatulog si Mang Andoy habang sinisiguro niyang ligtas ang kanyang mga baka. Bulak, halika dito sa mas ligtas na lugar, sabi niya habang maingat na ginagabayan ang kanyang alagang baka papunta sa kanilang maliit na bodega. Sa bawat paglipat ng hayop, ramdam niya ang lakas ng hangin na tila tinutulak siya paatras, ngunit hindi siya sumuko. Kinabukasan, matapos hamupa ang bagyo, bumungad kay Mang Andoy ang matinding pinsala. Ang kulungan ng mga baka ay halos bumagsak, ang pastulan ay nalubog sa tubig, at ang ilan sa kanyang kagamitan ay inanod ng baha. Napaupo si Mang Andoy sa gilid ng pastulan, pinagmamasdan ang lawak ng nasira. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, biglang lumitaw si Mapagsilbi mula sa lilim ng puno ng mangga. Ang kanyang mahiwagang baston ay kumikislap, tila sinasabi na handa siyang tumulong. Andoy, bati ni Mapagsilbi, nakita ko ang nangyari. Alam kong mabigat ito para sa iyo. Ano ang plano mo ngayon? Napabuntong hininga si Mang Andoy, ngunit hindi nawala ang determinasyon sa kanyang boses. Mapagsilbi, masakit makita ang lahat ng ito. Pero hindi ako susuko. Nangako ako sa sarili ko na aalagaan ko ang lahat ng ito. Hindi ko hahayaang mawala ang pinaghirapan natin. Ngumiti si Berto at tumango. Iyan ang tamang pag-iisip, Andoy. Tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa. Ang komunidad mo ay nariyan upang tumulong, at narito rin ako. Kinabukasan, nagulat si Mang Andoy nang makita ang kanyang mga kapitbahay na may dalang mga kahoy,
pagkain, at iba't ibang kagamitan. Ang ilan ay agad na nagsimulang ayusin ang kulungan ng baka, habang ang iba ay naglinis ng putik mula sa pastulan. Andoy, sabi ng isa sa kanyang mga kabaryo, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Ang inspirasyon na ibinigay mo sa amin ay sapat na dahilan para magkaisa kami ngayon. Sa tulong ni Mapagsilbi at ng mga kapitbahay, unti-unting bumalik sa normal ang mga nasira ng bagyo. Ang pastulan ay muling naayos, at ang mga baka ay nakabalik sa kanilang sigla. Nakapagpatayo rin si Mang Andoy ng mas matibay na kulungan upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga hayop sa hinaharap. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Andoy sa ilalim ng puno ng mangga, muling lumapit si Mapagsilbi. Andoy, sabi ni Mapagsilbi, sa kabila ng bagyo na dumaan, mas lalo kang tumibay. Ang katatagan mo ay hindi lamang nagligtas sa iyo, kundi nagbigay din ng pag-asa sa iyong komunidad. Tumango si Mang Andoy, pinagmamasdan ng masiglang baryo na unti-unting bumabalik sa dati nitong sigla. Mapagsilbi, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa yaman o negosyo. Ito ay tungkol sa pagkakaisa, pagtutulungan, at ang kakayahang bumangon mula sa hirap. Ngumiti si Mapagsilbi at itinuro ang maliwanag na buwan. Iyan ang diwa ng tagumpay, Andoy. Manatili kang mapagpakumbaba at patuloy na magbigay. Ang komunidad mo ay isang halimbawa ng pagkakaisa na maaaring tularan ng iba. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang mga bituin, ramdam ni Mang Andoy ang bagong sigla at lakas. Matapos ang lahat ng pagsubok at tagumpay na pinagdaanan ni Mang Andoy, napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili at anak, kundi para rin sa kanyang komunidad. Sa kabila ng kanilang pag-usad, nanatili siyang mapagpakumbaba, at determinado na tulungan ng iba pang magsasaka sa kanilang baryo na umasenso rin. Isang umaga, habang iniinspeksyon ni Mang Andoy ang pastulan, biglang lumitaw si Mapagsilbi sa tabi niya, tila nagmumula sa lilim ng isang malaking puno. Andoy, bati ni Mapagsilbi, napansin kong gusto mong ibahagi ang natutunan mo. Ano ang plano mo? Tumingala si Mang Andoy, pinagmamasdan ang mga baka habang nag-iisip. Mapagsilbi, gusto kong tulungan ng iba pang magsasaka dito sa baryo. Kung natutunan ko ang tamang pag-aalaga ng mga baka at paggawa ng dekalidad na produkto, naniniwala akong kaya rin nila. Ang kailangan lang nila ay kaalaman at kaunting gabay. Ngumiti si Mapagsilbi, iyan ang tunay na leader, Andoy. Pero tandaan mo, hindi ko maaaring ipakita ang sarili ko sa iba. Ngunit susuportahan kita sa abot ng makakaya ko. Tumango si Mang Andoy. Naiintindihan ko, Mapagsilbi. Ikaw ang aking lihim na katuwang, at mananatili ito sa atin. Sa mga sumunod na araw, inanyayahan ni Mang Andoy ang mga magsasaka sa kanilang baryo para sa isang pagtitipon. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nagtipon ang halos lahat ng magsasaka, dala ang kani-kanilang kwento ng hirap at pag-asa. Si Mang Andoy ang naging tagapagsalita, ngunit nasa likuran niya si Mapagsilbi, tahimik na nagbibigay ng suporta at payo. Mga kabaryo, panimula ni Mang Andoy, hindi ako espesyal. Ang tagumpay ko ay dahil sa sipag, tiyaga, at tulong ng mga taong nakapaligid sa akin. Gusto kong ibahagi ang mga natutunan ko para magtulungan tayo at sabay-sabay tayong umangat. Nagbigay si Mang Andoy ng mga simpleng payo tungkol sa tamang pagpapakain sa mga baka, ang kahalagahan ng sapat na pahinga ng mga hayop, at ang regular na pagpapasuri sa veterinaryo. Habang nagkukwento siya, tahimik na idinagdag ni Mapagsilbi ang kanyang mahiwagang kaalaman, ipinakita niya kay Mang Andoy kung paano mapabuti ang pastulan gamit ang natural na paraan, at kung paano gawing mas masustansya ang gatas. Inilahad ito ni Mang Andoy sa mga kabaryo, na humanga sa kanyang kaalaman. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang baryo. Sinimulan ng mga magsasaka ang pagpapatupad ng mga natutunan nila mula kay Mang Andoy. Dumami ang kanilang mga baka, gumanda ang kalidad ng kanilang gatas, at unti-unting naging mas masigla at mas maunlad ang komunidad. Bagamat hindi nakikita ng ibang tao si Mapagsilbi, alam niyang nakatulong siya sa tagumpay ng baryo sa pamamagitan ng kanyang kaibigan. Matapos ang lahat ng pagsubok at tagumpay na pinagdaanan ni Mang Andoy, dumating ang isang panibagong yugto ng kanilang buhay. Ang kwento ng natatanging kalidad ng gatas mula sa kanilang baryo ay nakarating sa isang malaking kumpanya ng ice cream mula sa lungsod. Nagpadala ang kumpanya ng mga kinatawan upang suriin ang produkto, at alamin ang dahilan ng kanilang tagumpay.
Isang maaliwalas na umaga, habang iniinspeksyon ni Mang Andoy ang pastulan, biglang lumitaw si Mapagsilbi sa lilim ng puno ng mangga. "Andoy," sabi ni Mapagsilbi, "mukhang dumating na ang malaking oportunidad na matagal mong hinihintay." Tumango si Mang Andoy, ngunit halata ang kaba sa kanyang mukha. "Mapagsilbi, gusto kong ipakita ang lahat ng pinaghirapan natin. Pero hindi ko maiwasang kabahan. Malaki ang nakataya rito, hindi lang para sa akin kundi para sa buong baryo." Ngumiti si Mapagsilbi at tinapik ang balikat ng kaibigan. "Andoy, ginawa mo na ang lahat ng tama. Maniwala ka sa sarili mo at sa komunidad. Ang tagumpay mo ay tagumpay din nila." Nang dumating ang mga kinatawan ng kumpanya ng ice cream, sinalubong sila ni Mang Andoy at ng iba pang magsasaka. Maingat na sinuri ng mga bisita ang bawat aspeto ng produksyon, mula sa pastulan hanggang sa proseso ng paggagatas. Pinakita ni Mang Andoy kung paano nila pinapangalagaan ang kanilang mga baka, at tiniyak ang kalidad ng gatas. Habang binabantayan ang pagsusuri, tahimik na nagmamasid si Mapagsilbi mula sa lilim ng puno, nagbigay ng suporta sa kanyang kaibigan. "Ang gatas ninyo ay kamangha-mangha," sabi ng isa sa mga kinatawan matapos tikman ang produkto. "Ito ang pinakamataas na kalidad ng gatas na natikman namin. Nais naming makipagkontrata sa inyo bilang pangunahing supplier ng aming kumpanya." Nagpalakpakan ng mga magsasaka, at ang baryo ay napuno ng saya. Ang kontratang ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa buong komunidad. Ang bawat pamilya ay nakatanggap ng bahagi ng kita, na ginamit upang mapabuti ang kanilang kabuhayan, at mas mapaganda ang kanilang mga pastulan. Sa mga sumunod na buwan, mas naging aktibo si Mang Andoy sa pag-organisa ng baryo. Bawat magsasaka ay natutong panatilihin ang tamang proseso sa pag-aalaga ng hayop, at paggawa ng dekalidad na gatas. Pinangunahan ni Mang Andoy ang mga pagsasanay, at patuloy na tumanggap ng payo mula kay Mapagsilbi. "Andoy," sabi ni Mapagsilbi isang gabi, "ang baryo mo ngayon ay isang halimbawa ng pagkakaisa. Ang iyong tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa iba." Ngumiti si Mang Andoy habang pinagmamasdan ang mga masisiglang baka sa pastulan. "Mapagsilbi, hindi ko magagawa ito kung wala ka. Salamat sa lahat ng iyong tulong. Ang biyayang ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong komunidad." "Tandaan mo, Andoy," sagot ni Mapagsilbi, "ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa dami ng buhay na iyong napabuti. Patuloy kang magbigay, at ang biyaya ay hindi mauubos." Sa mga sumunod na taon, ang baryo ni Mang Andoy ay naging kilala bilang sentro ng pinakamataas na kalidad ng gatas sa rehiyon. Ang kanilang gatas ay naging pangunahing sangkap sa pinakasikat na ice cream sa bansa, at ang baryo ay tinawag na Baryo ng Gatas. Habang tahimik na nagpapahinga si Mang Andoy sa ilalim ng puno ng mangga, alam niyang ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay sulit. Sa bawat kahon ng sorbetes na ginawa mula sa kanilang gatas, naroon ang kwento ng sipag, pagkakaisa, at malasakit. Matapos ang maraming taon ng sakripisyo at pagsisikap, dumating na ang araw ng pagtatapos ni Alice sa kolehiyo. Nasa isang malaking auditorium ang lahat, puno ng saya at excitement mula sa mga magulang at mga nagtapos. Sa unang hanay, nakaupo si Mang Andoy, suot ang maayos niyang barong Tagalog. Kinakabahan ngunit mayroong saya, sapat na sa kanya ang makita si Alice na makapagtapos. Habang lumalapit na ang bahagi ng seremonya kung saan ipapahayag ang mga parangal, tumayo ang MC sa entablado at nagsimula sa pagbati. "Mga panauhin, magulang, at mga mag-aaral," wika nito, "ngayong araw, ating ipagdiriwang ang tagumpay ng bawat mag-aaral." Ngunit may ilan na nagpakita ng kahanga-hangang kahusayan sa kanilang larangan. Isa sa kanila ang narito ngayon, isang taong nagbunga ang sipag, dedikasyon, at malasakit. Hininto ng MC ang pagsasalita, at ang katahimikan sa silid ay napalitan ng excitement habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Ngayon, kinikilala natin ang summa cum laude ng klase ng Doctor of Veterinary Medicine. Saglit na huminto ang MC at tiningnan ang papel sa kanyang kamay. Alice Rivera, summa cum laude, Doctor of Veterinary Medicine. Nagpalakpakan ng buong auditorium, ngunit tila huminto ang mundo ni Mang Andoy. Hindi makapaniwala sa narinig, napatingin siya sa anak na maingat na umaakyat sa entablado, nakasuot ng toga, at may maamong ngiti. Habang tinatanggap ni Alice ang kanyang medalya at diploma, ngumiti siya at lumapit sa mikropono.
Sa kanyang boses na nanginginig sa emosyon, nagsalita siya. Sa lahat ng naririto, nais kong magpasalamat sa Diyos, sa aking mga guro, at higit sa lahat sa aking ama, si Mr. Andres Rivera. Tumingin siya sa direksyon ng kanyang ama, ang kanyang mga matay nagniningning. Pa, ang araw na ito ay para sa iyo. Hindi ko po ito sinabi dahil nais kong sorpresahin kayo, ngunit gusto kong malaman ninyo, ako'y naging summa cum laude dahil sa lahat ng sakripisyo ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Ang tagumpay na ito ay regalo ko sa inyo. Napaluha si Mang Andoy. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, punong-puno ng pagmamalaki at pagmamahal para sa anak. Habang bumababa si Alice sa entablado, tumayo siya at sinalubong ang yakap ng anak sa labas ng auditorium. Alice, sabi ni Mang Andoy, pilit na pinipigilan ang luha, hindi ko inaasahan ito. Para sa akin basta makapagtapos ka lang, sapat na. Pero ginawa mo pa itong higit pa. Salamat anak, at ginawa mong sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Pa, sabi ni Alice habang hawak ang medalya, hindi ko rin po mararating ito kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang inspirasyon ko. Bilang isang ganap na veterinaryo, bumalik si Alice sa kanilang baryo upang tumulong. Siya ang nanguna sa pag-inspeksyon ng kalusugan ng mga baka, sinigurado ang tamang dieta at kalinisan ng bawat isa. Bukod dito, nagbibigay siya ng mga payo sa mga magsasaka upang mapabuti ang pangangalaga sa kanilang mga hayop. Ang kalusugan ng ating mga baka ay mahalaga, sabi niya sa mga magsasaka sa isang pagtitipon. Ito ang susi sa masustansyang gatas at mas malaking kita para sa ating lahat. Sa kanyang patnubay, mas lalo pang gumanda ang produksyon ng baryo, at ang tagumpay ng mga magsasaka ay patuloy na umunlad. Isang gabi, sa kanilang bagong bahay, masayang naghapunan si Mang Andoy, Alice, at Mapagsilbi. Ang kanilang hapagkainan ay puno ng mga sariwang pagkain mula sa baryo. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng hapunan, napuno ng pasasalamat sa isa't isa. Andoy, sabi ni Mapagsilbi habang hawak ang tasa ng salabat, hindi ko akalaing aabot sa ganito ang lahat ng ito. Ang baryo, si Alice, at ikaw ay naging inspirasyon hindi lamang sa akin kundi sa buong komunidad. Tumango si Alice. Pa, salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin, hindi lang sa negosyo, kundi sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Naging matagumpay tayo dahil sa inyong gabay. Ngumiti si Mang Andoy, tinitingnan ng anak at ang kanyang kaibigang duwende. Kayo ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang lahat ng ito. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Salamat sa inyong dalawa. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Mang Andoy ang masiglang baryo, alam niyang natupad na ang lahat ng kanyang pangarap, isang masayang pamilya, isang matagumpay na komunidad, at isang kwento ng tagumpay na magpapatuloy sa maraming henerasyon. Sa ilalim ng liwanag ng bituin, nanatiling buhay ang kwento ni Mang Andoy, Alice, at Mapagsilbi, isang kwento ng pagmamahal, pagkakaisa, at pag-asa na magbibigay inspirasyon magpakailanman.